Tungkol po sa EDSA People Power Revolution Anniversary na hindi nakakasama sa mga listahan ng special non-working days sa taong 2024, meron pong pahayag dyan etong Kabataan Party List Representative. At sa tingin ko ay sa pool na naman etong si Marcos Jr. dito. Okay, ulitin muna natin. It was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on a Sunday. Yan, totoo naman yan talaga. Pero yung magbibigay ka pa ng pahayag na we continuously respect the commemoration of EDSA People Power Revolution Anniversary, blah, 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 and so on and so forth. Plastic ka na po yan, okay? Anyway, there is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest day of most workers and laborers. So sabi nga ni Risa Ontiveros, kahit anong araw pa yan na taon, hindi pa rin dapat o nasa listahan pa rin dapat. Karamihan kasi sa mga nakaraang administrasyon, pag nag-fall yan on a Sunday, nililipat, minumove, abay maigi pa yung mga yon, diba? So talagang nakikita natin kung ano yung intensyon ng mga Marcos. Yung pagka-bitter nila ay naandyan pa rin. At alam natin, hirap na hirap ang mga yan. Para nga, ibaon sa limot ang EDSA People Power Revolution ng mga kababayan natin. Malabo kasing mangyari yan. Siguro yung iba nadadala kahit paano, yung mga uto-uto, yung mga nagpapagamit. Pero sa buong mundo, nakatatak na po ang EDSA People Power Revolution. Diyan po tayo hinangaan. At nagbigay naman po ng kahihiyan sa ating bansa ang mga Marcos. Yan po ang pilit nilang tinatrabaho ngayon. Kaya mahirap. Mahirap para sa kanila. Kawawa, no? Anyway, ano daw? Wala daw impact ito sa socio-economic or sa ating socio-economic status, wala daw impact yung Sunday na EDSA People Power Revolution Anniversary. Aba, bigla namang nagkaroon ng concern sa mga impact, kung ano yung mga epekto or bibigay ng impact sa ating socio-economic status. 'Di ba? Nagkaroon or biglang naandyan yung kanyang idea na ito na hindi naman sanay ang taong bayan sa ganyang mga plano niya, 'di ba? Kakaiba rin. Kaya ito pong kasagutan, ito pong statement na itong party list representative or kabataan party list representative ay talagang sa pool dito sigurado si Marcos Jr. Sabi niya, given our very low expectation of this administration, yon, very low expectation sa mata ng mga taong hindi patitinag, nag-iisip ng tama, may magandang prinsipyo, 'di ba? Hindi pa uuto, gising sa katotohanan. Yan po. Pero mataas po ang expectation ng administrasyong ito para sa mga uto-uto nating kababayan. Matindi, no? Kakaiba. Alright. When it comes to remembering the country's past, here's the least that the administration can do. Ayusin ang palusot. Hindi kailangan ng kahit pisong intelligence fund para makahanap ng magandang palusot. Yun lang. Palusot talaga itong matatawag, di ba? At halatang halata naman. Ulitin ko itong mga diehard, itong mga pulahan na nasa social media ngayon, ito po ay laman ng kanilang mga content. At yun nga, nagngangal-ngal daw ang mga dilawan. Wala pong nagngangal-ngal. Actually, pinagtatawanan po kayo ng mga tinatawag niyong dilawan at kakamping. Pinagtatawanan kayo sa mga kabalahuraan nyo, sa pagwawalang hiya nyo sa ating kasaysayan, at syempre, sa inyong pagmamaang-maangan, sa inyong pagpapauto, 'di ba? Kayo po ang kawawa, kayo po mga pulahan, kayo po mga diehard. Yan ang totoo.